Katong mga batanon nga dili kabalo mulantaw sa ilang mga gidikanan, dili siya ma-blessed. Good day. I am Orly Gabriel. Actually, I came from Cagayan de Oro and nakaabot kog Davao way back 1993 when I was hired by dating PCI Bank, karon BDO. Diri ko na-assign handling Jinsan, Cotabato, and Davao regions. Then I got out from the bank way back year 2000. Same position mo dito, sir? I handle the insurance brokerage department sa bangko. Support group mi sa loans. And matawag na kog Dabawinyo kay mukhaon mo kog durian. Kung di, kung Pero dili pinanganak ka sa Cagayan de Oro City. I was born Zamboanga City actually. I grew up Cagayan, nag-school, nag-graduate, Cagayan. And then, na-assign. Davao City. Yeah. Ay, na-assign. Natrabaho lang. Na-hire ko sa Cagayan de Oro, diri ko na-assign. For how many years ka din nag-stay? 8 years po. Then, hantod karon diri na nag-settle down. And after my bank, I gone through kanang mga real estate, insurance, kaning mga networking. And karon balik ko sa Cagayan because kato among Maharlika Group is based in Region 10, particularly Cagayan de Oro City. So dito ko ga-base pero come and go lagi ako ko Davao. So, based sa imong mga experiences, kung sa'yo pinakadugay mo dito as stay ka sa trabaho? Muna akong na-learn. Actually, originally, ulawon ko. Kay, wala man mi man-develop. Ang personality was not developed sa balay. Kay, among papa, sundalo, istrikto. Dili ka istorya ato about assignment, buli-buli. Kasabaan ka. So, ang among pag-grow up, emotionally, naa sa gawas. And, katong pagsulod na ko sa bangko, that was the time na nawala gyud akong kaulaw. Kay nga naman, daily, ang akong atubangon, empleyado sa bangko, akong mga boss sa Manila nga sa bangko, kliyente sa bangko, taga-insurance nga mga executive, taga-shop kay insurance brokerage man. 5 ka nature of kata sa mga tao akong istorya day in, day out. So mapugos yung kag mubaga imong naong. Then weekly travel. So isa na sa akong na-learn na gawas pa, I graduated civil engineer actually. Pero ang plano sa Ginoo lahi man, gibutang ko sa marketing, imbes kumbaga negative kay nga personality mo ay gipa kuan sa Ginoo sa ako nga marketing until karon I learned how to talk. Di na ko maulaw, di na kay ko ganahag undang kung pahinaykan. Depende sa topic and dili kay tungod ako but it's because ang Ginoo nag-change sa akong personality. Kay tulo man gud ang composition sa tao. Originally, Orly Gabriel as a spirit that has a soul na nag-live diri sa body. So kung mga untag jalibi motambok atong lawas pero ang atong soul wala. So muna nga naagyud permi ang pulong sa Ginoo nga mag-change sa imo niya. Ako na discover na ay mga hidden talent di ay nga gibutang ang Ginoo sa akong heart. Biblical man pud na nga before we were formed in our mother's womb, gibutang nga natag plano sa Ginoo para sa ato. Dito lang na-discover nga kabalo day ko mo kanta. Dito ko na-discover nga kabalo day ko mo istorya. Pero ulawon ko basically, makaduol ko babae or na ko audience nga babae, mangurog ko nga manggahi sa nervyos. So, kung ma-remember ni mo past, way back before, mga imong edad at that time na na-discover ni mo lahat. I was employed in the bank at the age of 26. Dito pa nagsugod nga nawala akong kaulaw. Biruan mo na nga personality from elementary days until college. Bro, tawag ana introvert ba? Mga kung if ever maka-attend ko og ng mga meeting, if ever maka-appeal ko, to ako nimo kita suok. Di ko nimo mapalinggo sa tubang. Pero wala ka nag-wonder before katong nag-apply ka sa bank na kailangan man nimo murag tao to tao man people to people. Wala ka nagkuhan nga murag mo back out na lang ko kay di ako inani nga klase nga tao. Di unsa man imong pag-conquer ato that time. Mao ni unique dire. Actually, honestly speaking, wala ko nag-apply sa bank. Just imagine, a civil engineer, kaya lang naminyo man ko ato, so kailangan ko mangitag pagtusos sa pamilya,
I was discovered by isa sa kliyente. Nag-demo ko kanang gas range safety device gani kung mag-leak ang gas, LPG, mag-auto shut off o kana. Akong itsura karon, inato gyapon ang itsura sa una, nakoy shoulder bag, ang sulod safety device, naihos. Ya gadimo ko at the same time, kasagaran man gud sa mga stove o mga gas range sa mga household, mga tikaon maglimpyo-limpyo, demo, atong bana atong tagbalay, gasandig sa importansya, mao ba ana. Ya naman may hose nga kanang just in case mag-leak. Amo yung pasiga gikan sa stove unya ang tingog sa kalayo zzz, nya doon sa tangke. Pag di mo lumba sila panagan pagawas kay kalayo god. Pagbalik sila unsa na imo na humanbay unsa ba na ba civil engineer ko sir. Siya may pakano? Siya nay bakante sa mo apply ka? Gipatek din kog exam sa Xavier Ateneo. Kung dire Xavier sa Cagayan. Kanang staff level nga exam nakapasar ko giparetake ko otro because it's an officer nga rank ang ihatag so nag-retake otro nakapasar gyapon mao nang nakaanhi ko sa Davao and ako nakita diha bisag unsa man gud atong struggle kung wala tay guidance gyud sa Ginoo sa ato spiritually dili nato ma-connect tong unsay plano sa Ginoo para sa ato biron ulawon unya makabalo ka ng istorya. That is the good side of kanang giingon nila bagag nawong. Kaya di ba ang bagag nawong is negative pero ang the good side story ana is you know how to project yourself. You know how to convey, you know how to relay a message. Actually, nakagraduate po ko by Bible School then after my PCA bank lain mga churches nga ga-invite sa ako. Mo share ko diya sa pulpit. Speaker, guest. Yeah, as a speaker niya makita nimo nga it's really a gift of God kay ma-amaze mo lang makita mo lang tao mga kanang gatutok sa imo ganganga ma-amaze it's not because of me but ang the message itself kanang magawas ba kay sa Bible man go mention diya that our tongue has the power of life and death. Our tongue has the power and authority to declare blessing and curse. Mo na ang tao kung makadungog og blessing, magnganga kay daghan naman mga tao mga hurt, mga alone, doon na mga sleepless night and then makadungog sila word nga comforting words nya. It's a spiritual word good to. Dili good to gikan sa ako. Nahimo lang kong channel. And nakita na ko dito nga mo to isa sa hinungdan nga resulta nga nawala akong kaulaw. Yeah, muna akong hard learn nga lesson. Tungod sa akong kaulawon, weirdo kayo akong pagkaulawon. Kay bisan nga kutoy akong tiyan sa kagutom. When you invited me for a meal, moingon kog thank you. Kay I thought para ignon ko nga cute, buutan. Muna akong perception kay weird lagi nga. Inarap niya po sir. Sa una. Ana akong personality. Little did I know nga kato di ay nag-invite sa akong kaon, akong giputol iyang blessing. Kaya ani man ang gisulti sa Bible. Give and it shall be given back. Unya ang nindot ba I like it in a Tagalog term, ang katong mo give back, mo balik back sa naghatag, siksik, liglig at umaapaw. The same is true with the blessing. Kinalang na ay giver, na ay receiver. Ang blessing is not always give. Kaya mo na, the more you give, the more blessing you will receive. So dapat na ay mo dawat, na ako'y manghatag. And mura na ka lang tubig nga nasa baso ba? Kung makontain lang ang tubig na isa ka bulan, isa ka simana, mubako mo na. Pero kung sige kang overflow tubig, sige ka ilis, continue. Anak gyapon ang blessing. Mo na isa sa best hard learn na akong lesson sa kinabuhi. Nga kung i-bless ka, ang tao man God, maingon nga, bisag ka nang hinanay lang nga word, uy, nindot lagi imong t-shirt re, may nikag, kay. Imong ginatunglo ang blessing, may nikag, kay salamat, kay nindot, di ba? Usahay na iba na ikay friend, kanang, hikap ko sa Ginoo, tagaan takad ka ng 100 dugang fleeting. May nikag nga, siya pagtunin na ako, puro? Ano rin yung nagkag, salamat. Ginat-curse ni mo ang blessing. Ang blessing re ba, dili mo come in as a huge blessing, magsugo na ginagmay. The more you appreciate blessing, the more the blessing comes in as huge as it is. Nya wala sa imong plano,
wala nimo gi-desire, maabot lang na. So, isa na siya sa akong na-learn sa life. I will be running 62 this November na by birth certificate, but by face value, lahira. Kamu na lang bahala, pila estimate. Pero by birth certificate, I'm going 62. And isa po sa akong na-learn is that kaniday atong kinabuhi is a tripartite being. Natay espiritu, nga naitay kalag, nga nagtuyo sa lawas. So, ang ato din pag-grow, dili lang atong sariling paningkamot, atong abilidad, atong mga amigo, atong outside world, but kinahanglan po dahil inortune nato atong spiritual life with God. Kay spiritual man na. Duha man na. O dili ka sa Ginoo, dito ka sa demonyo. Duha man gid na. And you cannot deny it. Mao kung ang tao, para sa akong parents, akong papa na langit na 5 years ago, akong mama mga 3 years ago. Pagkamatay nato, ang atong espiritu mubalik sa Ginoo kay siya may naghatag. Ang atong kalag, mga senses, mabutang na to sa kalimot. Ang atong lawas, bisa kung saan pa nimo care o kanang mga herbal, maprolong lang imong life. Atong life, pero pagkamatay nato, balik gyapon sa dust atong lawas. Mao man ay composition sa kinabuhi. Unya, mo nang sa atong paglakaw sa kinabuhi, atong mga panginabuhi or struggle o sa mga young people while developing your kanang career, tulog gina permi ka composition. Ayaw gina kalimti ng spiritual element. Kaya without that, mo success manggaling ka pero wala ka enjoyment. Dili tanan successful sa kinabuhi, dili tanan moneyed, enjoy. Dili tanan moneyed, milyonaryo, okay ang tulog. No, it's not. And nagay ko ka business transaction sa una, actually kauban mi sa business club. Milyonaryo. Pero akong commission di kaya niya ihatag. Oh. So that is not Kasi wala po ka naningil, sir. Wala ka nang mumusta, wala ka nang follow-up. Actually, gi-operan ko niya space sa iyang building, kami nag-operate. Siya lay capitalize sa akong nag-market. And mula na, kung wala kay spiritual values sa imong life as you go along, ma-milyonaryo man ka, pero di ka enjoy. Gapaningkas pa ka, o di ka satisfied. Sige ka saka, sige, ay, kulang, kag sa kagagdan ba? Amo na ni, success ay, paabot din dito ay. Kulang na po, saka na po ka, saka, wala kay satisfaction. Pero if you have that spiritual values in your life, naman ka sa level of need, naman ka sa level of kanang prosperity, naman ka sa level of sickness, okay ra. Labi na kong sickness because it is the time of pondering our spirit before God. Kanang, ano na, kanang sakit usahay, duhal man na. Sakit kay naningil imong lawas kay imong gi-abuse o ang sa spiritual side, it is a moment nga muni-muni ta sa Ginoo ba. Kanang mamalandong. And pagkahuman nimo ana, mura naman kang naa sa rock bottom. After that, mo bounce back na pud ka. That's the beauty of it. Kaning sickness dili na actually tonglo, but sometimes it's a wake up call. Atong pagbagsak sa negosyo, pagbagsak sa career, dugay ka na minyo, it's a wake up call. Whatever downfall nato, kanya-kanya man tag mga istorya. Ang uban ko din mo sa sabtan, i-charge na lang na siya og due to the mystery of life and due to the climate change. Final words regarding sa mga, especially sa mga introvert na pareho ni mo before. Written mo na sa Bible nga katong mga batanon nga dili kabalo mulantaw sa ilang mga idikanan, dili siya ma-blessed. Nganong ako nagi-quote? Kita usa-usa natay family background, natay family tree, natay mga parents, natay mga history atong clan. Kung imo nang i-trace kay partly part man sa emotional o spiritual side sa tao. Kung imo nang i-trace, makita nimo dito imong gift. Makita nimo dito imong lineage, makita nimo dito nga kinsa dae ka. And the most part sa diyang naka-learn ko og basa sa Bible. By the way, Bible is the oldest book written by God for man, the oldest history. Gusto kag love life, to dito, gusto kag success, to dito, gusto tanan to dito. Each and every one of us natay gift, natay calling, natay talent given from God through Spirit. Dili na to sa atong lawas nga pagwapo ka, pagwapa ka, pataas ilong. No, wala. Given na siya sa ato. Mo bito nang akong ikot kaisa. Kita naibog ta sa ilong sa mga foreigner, kapataas tag ilong. Naibog ta sa ilang kutis, magpaputi ta. Pero don't you know, ang mga foreigner,
Mo na maminya ni sila nganong pangit mi ang asawa kay gusto sila mga inglong nato. Ang mga foreigner gusto sila sa atong color, ang mga foreigner gusto sa atong height, nga anong kita wa makagusto sa atong sarili. So muna ang isa diya nga each and every one of us naatay calling. Special na sa Ginoo. Actually, lastly akong ikot, in the beginning, the word said, God created the heavens and the earth, etc., etc. Then yung siya dito, God created man according to His image and likeness. And the most special, God gave them authority over things on the earth, under the sea, and the sky. Anak ka o ako ka-importante. Created ta, atong mga ilong, ayaw kabalaka na, atong color, atong dunggan ay kabalaka na. You and me are created according to God's image and likeness. If you will discover that on yourself, mawala imong kaulaw, mawala tong poverty mindset nimo, mawala tong the malas mindset, and etc. and etc. And you will start now to have a self-confidence. You will start now to have karang muglo ka. Kung naa ka sa marketing, dili na hard sell, natural na lang kay you are the living testimony man ka. You are the kung baga sa produkto, you are the product of the product. So, mo lang taong masulti. And thank you for this opportunity. Well, thank you kayo. For more new upload videos, puntahan lang ang mga social media platforms na nakikita ninyo sa inyong screen.